Hello everyone! Life update ko dito sa Jumerica. As you can see, dalawa lang kami ng asawa ko gumayak maaga. Si Skylar kasi ay tulog pa, tapos yung stepdaughter ko ay tulog pa din. Maaga nga kami umalis ng asawa ko dahil imimit namin yung may-ari ng cellphone na naiwan sa car ng asawa ko nung time na nagda-drive siya ng gabi. Sa mga hindi nakakaalam, ang asawa ko ay isang Uber driver. At panggabi lagi ang schedule niya. Last Saturday night kasi may customer siyang naiwan ang phone sa loob ng car niya. At ngayon ay Monday, kaya ngayon pa lang kami mag-meet dahil ngayon pa lang ang off ng asawa ko. Hi. Hello. Appreciate you, man. All right, thanks, man. Appreciate Thank you. At sa meeting area nga namin, nakita nga namin itong Dallas famous chicken and biscuits na restaurant. Dahil nga tanghali na kami nakarating dito sa meeting area at gutom na rin kasi kaming dalawa, hindi kami nag-breakfast bago umalis, kaya nakapag-decide kaming kakain dito. Pagbungad pa lang dito sa front area, natuwang-tuwa yung asawa ko kasi nga may nakita kaming payphone. I haven't seen a telephone in the last 100 years. You had to come all the way back to fucking APAC to find a telephone. We were so happy to get a fucking telephone in the country. Pagpasok nga namin dito sa loob, akala ko ay isang regular na restaurant lang. Kaya umorder na agad kami ng food na usually na ginagawa natin pag pumapasok sa mga dine-in o restaurant. Pero habang nagbibideo ako sa loob, mayroon akong napansin. Maraming mga nakadisplay sa wall ng mga antique. It has surprisingly rich and emotional local history. The kind of small town trivia that shows why this spot became a community landmark. The restaurant is a 43-year Apex institution known just for fried chicken and biscuits, but for its tight-knit community, majestic decor, and dramatic near closure in 2024 that sparked a town-wide effort to save it. It's opened in 1981. It became known for classic Southern comfort food, fried chicken, biscuits, home fries, grits, okra, and bread pudding. It received a mayoral award in 2021 for 40 years of services. Nostalgic decor that felt like a time capsules. Visitors describe the interior as filled with farmyards, antiques, including a 1950s rocking horse children's table, a 1940s 4-foot-tall radio. Kids can even sit on a small horse with a tray attached, a quirky beloved feature. Dati ko lang ito napapanood sa mga cowboy movies. Feeling ko parang nagta-time capsule ako. At itong mga lumang gamit na ito ay nakikita ko lamang ito at nababasa sa mga history books. At alam niyo ba, it almost closed forever and then made it come back. Kasi in August 2024, the owner announced that restaurants would close after 43 years. Locals line up for the one last meal. Alam nyo bang daming naiyak? But Apex Mayor Jackie Gilbert personally stepped in, making calls on relying community members to help keep the iconic spot alive. Thanks to the effort, the restaurant reopened on November 17, 2024, just 4 months later. At sobrang dami ang natuwa dahil maraming pamilya ang kumakain dito for generations, making it part of Apex cultural identity. At ang ratings nito is 4 to 6 stars with over 700 reviews. People praise it's a perfect comfort food, friendly staff, and old school atmosphere. Some groups na tinatawag nila ditong Dallas Darling meet here every Monday, Wednesday, and Friday. And the rule is we don't talk politics or religions so we can stay friends. O diba ang astig, kahit magkalaban kayo sa politika or religions, pagdating dito sa loob ng restaurants, erase lahat yan. Kaya ganun ka good vibes ang restaurant na ito. At alam niyo ba, some members even had their photos displayed on the wall. Kaya habang kumakain kami dito ng asawa ko, parang ang sarap ng feeling na experience kong kumain dito at nakita ko ito yung mga antiques ng mga bagay na ito. Dahil mayaman ito at emotional local history. Kahit nga din yung asawa ko tuwang-tuwa habang pinagmasdan niya lahat ng mga bagay na nakadisplay sa wall. Yung feeling na parang nasa loob ka ng local o private museum. Kaya nakaka-proud na na-experience ko dito.